May mga salitang hindi naman matalim pero kung makasugat, tagos hanggang kaluluwa. Yung tipong kahit ilang taon pa ang lumipas, nararamdaman mo pa rin ang hapdi, parang sariwang hiwa na ayaw maghilom. Sa akin, ang mga salitang yon ay madalas manggaling sa bibig ng sarili kong ina, kung wala ka lang sana, Amanda. Hindi niya yon sinisigaw. Kadalasan, bulong lang, parang hangin na dumadaan, pero sapat na para marinig ko. Sapat na para ipamukha sa akin, araw-araw, na hindi ako biyaya. Isa akong pagkakamali. Isang pabigat. Sa bahay namin, hindi ako si Amanda na anak. Ako si Iistorbo. Istorbo kang bata ka. Tumabi ka nga dyan. Ito ang madalas na bulyaw ni tatay kapag umuuwi siyang amoy alak at nagkakataong nasa daan niya ako. Ang anino niya palang, sapat na para manigas ako sa kinatatayuan ko. Ang mga mata niyang mapupungay sa kalasingan, parang laging naghahanap ng masisisi sa lahat ng kamalasan niya sa buhay. At madalas, ako iyon. Si nanay naman, ang reyna ng mga buntong hininga. Pag alis ni tatay para muling makipag-inuman o magsugal, haharapin niya ang labada, ang hugasin, ang kalat at ako. Hay, Amanda, kung bakit ba naman kasi ang tigas ng ulo mo, alam mo nang mainit ang ulo ng tatay mo, sasabihin niya na parang kasalanan ko kung bakit nagagalit ang isang lasing. Walang yakap. Walang tanong kung kumain na ba ako o kung okay lang ba ako pagkatapos ng sigawan. Ang tanging naririnig ko lang ay ang walang katapusang litanya ng hirap ng buhay at kung paanong mas naging mahirap pa simula nang dumating ako. Wala akong matandaang masayang alaala ng pagkabata. Ang Pasko, ordinaryong araw lang na may kaunting handa kong sinuwerte. Ang birthday ko, mas madalas nakakalimutan. Ang mga laruan ko, mga pinaglumaan, mga sirang napupulot. Hindi ko naranasang magkaroon ng bagong damit na hindi galing sa ukay-ukay o bigay ng mga kamag-anak na naawa. Ang eskwela, naging takbuhan ko sana, pero paano ka mag-aaral ng maayos kung ang sikmura mo'y kumakalam at ang isip mo ilumilipad sa kung anong gulo na naman ang madadatnan mo sa bahay? Kaya naman, hindi nakapagtataka, tumigil ako. High school. Sayang daw, sabi ng ilang teacher na nakapansin sa potensyal ko. Pero para saan pa? Para kanino? Ang huling pag-uusap namin ni nanay bago ko lisanin ang impyernong iyon ay malinaw pa rin sa isip ko. Kagagaling lang sa isang matinding away nila ni tatay. Basag ang ilang plato, nagkalat ang kanin sa sahig. Si tatay umalis, nagdabog. Si nanay, naiwang umiiyak sa isang sulok, hawak ang namumula niyang braso. Lumapit ako, aabutan sana siya ng baso ng tubig. Pero bago pa ako makapagsalita, tumingala siya, ang mga mata niya'y puno ng galit at pagod. Isang pagod na parang ako ang dahilan. Kung wala ka lang sana, Amanda, sabi niya, mahina pero matigas. Siguro hindi ganito kahirap ang buhay ko. Siguro masaya ako. Parang may kung anong pumitik sa loob ko. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumagot. Tumalikod lang ako, pumasok sa maliit na kwartong nagsisilbing bodega na rin, at kinuha ang isang supot ng damit na matagal ko nang inihanda para sa araw na to. Konti lang ang laman. Ilang pirasong damit, isang lumang tuwalya, at ang lahat ng tapang na naipon ko sa loob ng 16 na taon. Walang paalam. Walang lingon likod. Lumabas ako ng bahay na iyon, dala ang bigat ng mga salitang binitiwan niya. Naglakad ako ng walang direksyon. Ang ingay ng Maynila, ang mga busina ng sasakyan, ang tawanan at sigawan sa kalsada, lahat yon parang walang epekto sa akin. Manhid. Hanggang sa mapadpad ako sa isang terminal ng bus. Umupo ako sa isang gilid, sa sementong malamig, katabi ng mga nagtitinda ng sigarilyo at candy. Doon, sa gitna ng mga taong hindi ko kilala, sa gitna ng alingasaw ng usok at dumi, saka lang ako napahagulgol. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa galit. Galit sa kanila. Galit sa mundo. At galit sa sarili ko dahil hinayaan kong maramdaman kong isa lang akong pabigat. Hindi na ako babalik, bulong ko sa sarili ko, habang pinupunasan ang mga luhang walang tigil sa pagpatak. Kahit saan ako mapunta, kahit anong mangyari, hindi na ako babalik sa lugar na iyon. Pero saan nga ba ako pupunta? Anong naghihintay sa isang tulad kong walang alam, walang pera, walang kakampi? Ang tanging baon ko lang ay ang sakit at ang pangakong hindi na ako magiging pabigat kaninuman. Magsisimula ako ulit. Kahit pa ang ibig sabihin yon ay mag-isa kong haharapin ang lahat.
Ang tanong, kakayanin ko kaya? O baka naman, sa labas ng bahay na iyon, mas malala pa ang impyernong naghihintay sa akin. Matapos ang ilang araw na paglalaboy sa Maynila, natulog kung saan-saan, sa ilalim ng waiting shed, sa gilid ng simbahan, sa upuan ng jeep na nakaterminal, naubos na ang kakarampot kong pera at ang tapang na dala-dala ko. Ang gutom, parang asong kumakagat sa sikmura ko. Ang takot, unti-unting gumagapang sa bawat ugat ko. Akala ko matapang na ako. Akala ko kaya ko na. Pero ang kalye, mas malupit pa pala kaysa sa bahay namin. Sa gitna ng desperasyon, naalala ko ang sinabi minsan ni nanay. May kapatid daw siya sa Pampanga, si Chamiling. Hindi ko pa siya nakikita kahit minsan, pero iyon na lang ang natitira kong pag-asa. Nagbaka sakali akong tumawag sa numerong narinig kong binanggit niya noon kay tatay, gamit ang huling barya ko sa isang public phone booth. Nagpakilala ako. Umiyak. Nagmakaawa. Siguro naawa naman. O baka dahil sa utang na loob, dahil minsan daw, tinulungan sila ni nanay noong nagsisimula pa lang sila. Pumayag si Tia Miling na kupkupin ako. Ibinigay niya ang address, nagpadala ng kaunting pamasahe sa money remittance. Para akong nabigyan ng bagong buhay. Pampanga. Bagong lugar, bagong simula. Malayong malayo sa Maynila, malayo sa sakit. Pagdating ko sa bahay nila sa isang probinsya sa Pampanga, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Simple lang ang bahay, gawa sa kahoy at yero, pero malinis. May maliit na bakuran na may tanim na mga gulay. Sinalubong ako ni Chamiling ng isang pilit na ngiti, pero ngiti pa rin. Hindi mainit, pero hindi rin naman malamig. Ipinakilala niya ako sa asawa niya, si Tio Romy, isang lalaking tahimik, malaki ang katawan, at may mga matang kung makatingin, parang sinusuri ang buong pagkatao ko. Medyo nakaramdam ako ng kaba, pero isinantabi ko na lang. Kailangan kong magpakabait. Kailangan kong patunayang hindi ako pabigat. Sa mga unang linggo, sinikap kong maging kapakipakinabang. Naglilinis ako ng bahay, naghugas ng pinggan, tumutulong sa maliit nilang tindahan. Si Chamiling, madalas mainit ang ulo, lalo na kapag pagod galing sa palengke. Pero tiniis ko. Mas mabuti na to kaysa sa kalye o kaysa sa bahay namin. Si Tio Romy, madalas wala, nasa trabaho raw bilang construction worker. Pero kapag nasa bahay, ang mga tingin niya sa akin kakaiba. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig habang nagwawalis ako o habang naghugas ng pinggan. Pinipilit kong huwag pansinin, baka guni-guni ko lang. Bata pa ako, ano naman ang magugustuhan niya sa akin? Isang gabi, umalis si Chamiling. May emergency daw, kailangang puntahan ang isang kamag-anak na may sakit sa kabilang bayan. Baka 2 araw daw siyang mawawala. Ako lang at si Tio Romy ang naiwan sa bahay. Noong una, okay lang. Nagluto ako ng hapunan, kumain kami ng tahimik. Pagkatapos, pumasok na ako sa maliit na kwartong ibinigay sa akin. Madaling araw na nang magising ako. May kumakalabog. Akala ko pusa lang o daga. Pero maya-maya, narinig ko ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng kwarto ko. Nanigas ako sa kinahihigaan ko. Hindi ako makagalaw. Ang tanging ilaw na pumapasok ay mula sa siwang ng bintana, sapat lang para makita ko ang anino ng isang malaking tao. Si Tio Romy. Amanda T. Bulong niya, ang boses niya ay garalgal, amoy alak. Nanginginig ang buong katawan ko. Gusto kong sumigaw, pero walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Parang may pumipigil. Lumapit siya. Umupo sa gilid ng papag ko. Ramdam ko ang bigat. Ramdam ko ang init ng hininga niyang tumatama sa mukha ko. Ang amoy ng alak nakakasuka. Huwag kang maingay, sabi niya, at pagkatapos, naramdaman ko ang kamay niyang humahaplos sa braso ko, paakyat sa balikat ko. Sinubukan kong umilag, pero mas malakas siya. Ang mga kamay niyang dapat sana ay nagbibigay proteksyon, ngayon ay parang mga bakal na pumipigil sa akin. Hindi ko na ikukwento ang mga sumunod na nangyari. Sobrang sakit. Sobrang dumi. Para akong pinatay ng paulit-ulit. Ang mga hikbi ko, sinubukan niyang takpan ng palad niya. Ang mga pagpupumiglas ko, nauwi lang sa wala. Ang tanging nagawa ko lang ay ang umiyak ng walang tunog, habang dinudungisan niya hindi lang ang katawan ko, kundi pati na rin ang kaluluwa ko. Ang halimaw na kinatatakutan ko sa Maynila, may mas malala pa pala. At nakatira kasama ko.
Kinaumagahan, pag-uwi ni Chamiling, halos hindi ako makabangon. Masakit ang buong katawan ko. Masakit ang puso ko. Pero mas nangingibabaw ang takot. Paano ko sasabihin? Maniniwala ba siya? Buong araw akong tulala. Hindi makakain. Hindi makapagsalita. Napansin ni Chamiling. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang binagsakan ka ng langit at lupa? Tanong niya, maihalong inis. Sa wakas, hindi ko na napigilan. Humagulgol ako. At sa gitna ng mga hikbi, sinabi ko ang lahat. Ang bawat detalye ng bangungot na nangyari kagabi. Umiiyak ako, nagmamakaawa na paniwalaan niya ako. Pero ang reaksyon niya, hindi ko inaasahan. Imbis na awa, galit ang nakita ko sa mga mata niya. Galit na parang ako pa ang may kasalanan. Sinungaling, sigaw niya. Huwag mo akong daanin sa paiyak-iyak mo. Alam ko ang mga galawan niyong mga kabataan ngayon. Ikaw ang lumandi sa asawa ko, ano? Hindi po, tiya. Maniwala po kayo sa akin pag mamakaawa ko. Malandi ka. Lalaki ka lang ng mata, inaakit mo na agad ang asawa ko. Akala mo hindi ko napapansin ang mga tingin-tingin mo sa kanya? Wala kang utang na loob. Pinatuloy kita rito, binigyan ng pagkain, tapos ganito lang ang isusukli mo sa akin. Ahas ka. Bawat salita niya, parang punyal na sumasaksak sa puso ko. Mas masakit pa sa ginawa ni Tio Romy. Ang taong inaasahan kong magtatanggol sa akin, siya pa ang humusga at kumundena. Hindi na ako nakipagtalo. Para saan pa? Alam kong hindi siya maniniwala. Pinunasan ko ang mga luha ko. Tumayo ako. Walang laman ang tiyan, walang dalang gamit, walang perang ni isang kusing. Lumabas ako ng bahay na iyon gaya ng ginawa ko sa Maynila. Pero mas matindi ang sakit. Mas malalim ang sugat. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko pa ang sigaw ni Chamiling, huwag ka nang babalik dito, hayop ka. Mabulok ka sana sa lansangan. Saan na naman ako pupunta? May lugar pa ba para sa isang tulad kong durog na durog? Ang pag-asang sinubukan kong buuin, gumuho na naman. Ang lungkot, parang kumot na bumabalot sa buong pagkatao ko. At ang takot ay mas matindi pa kaysa dati. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik ng Maynila mula Pampanga. Para akong naglalakad na bangkay, walang direksyon, walang pakiramdam. Ang tanging laman ng isip ko ay ang mga salita ni Chamiling, ang mga tingin ni Tio Romy, at ang sakit na dulot ng pangalawang beses na pagtataboy sa akin. Ang Maynila, kahit gaano kagulo, parang mas pamilyar na impyerno kaysa sa probinsyang dapat sana ay magiging paraiso ko. Ilang araw na naman akong palaboy-laboy. Natutulog sa karton sa gilid ng overpass, kumakain ng tira-tira mula sa basurahan ng mga fast food, o minsan, wala talagang laman ang tiyan. Ang katawan ko, nanghihina na. Ang damit ko, iyon pa rin ang suot ko mula Pampanga, marumi at amoy pawis. Para na akong isa sa mga batang hamog na nakikita ko sa daan, pero mas matanda lang. Nawalan na ako ng pag-asa. Siguro, ito na talaga ang katapusan ko. Mamatay na lang akong mag-isa sa lansangan. Isang hapon, habang nakaupo ako sa labas ng isang maliit na karinderya, umaambon. Pinagmamasdan ko ang mga taong kumakain sa loob, naiinggit sa mainit na sabaw na hinihigop nila. Gutom na ako, pero wala akong kahit isang piso. Napapikit na lang ako, dinaramdam ang bawat patak ng ulan sa balat ko, na parang nakikidalamhati sa kalagayan ko. Amanda! Isang boses ang pumukaw sa akin. Medyo pamilyar, pero hindi ko agad matukoy. Pagdilat ko, nakita ko ang isang lalaking payat, may bitbit na payong, nakatayo sa harap ko. Nakangiti siya, pero may bahid ng pag-aalala sa mga mata niya. Potpot, bulong ko, hindi makapaniwala. Si Potpot, ang kalaro ko noong bata pa kami, noong nakatira pa kami sa lumang apartment, bago kami lumipat sa bahay nila tatay. Siya yung laging nagtatanggol sa akin kapag inaasar ako ng ibang bata. Matagal na kaming hindi nagkita. Ako nga, sagot niya, mas lumapad ang ngiti, pero napalitan agad ng pagkunot ng noo nang makita niya nang malapitan ang itsura ko. Anong nangyari sa'yo, Amanda? Ba't ganyan ang itsura mo? Para kang teka, umuulan, halika muna rito sa payong. Hindi ako nakasagot agad. Ang dami kong gustong sabihin, pero parang may bumara sa lalamunan ko. Ang makita siya, isang pamilyar na mukha mula sa nakaraan,
parang isang maliit na sinag ng araw sa gitna ng madilim kong mundo. Inilahad niya ang payong para masilungan kaming dalawa. Ang ambon, unti-unting lumalakas. Saan ka nakatira ngayon? Bakit nandito ka lang sa labas? Sunod-sunod niyang tanong, bakas ang tunay na pag-aalala. Umiling lang ako. Nahihiya akong aminin na wala akong matutuluyan, na palaboy ako. Ang Amanda na kilala niya noon, kahit mahirap, may bahay pa ring inuuwian. Ang Amanda sa harap niya ngayon, mukhang basahan. Wala, mahina kong sagot, sapat lang para marinig niya. Wala akong mapuntahan. Nakita ko ang awa sa mga mata niya. Pero hindi yung awang nakakainsulto. Kundi yung awang may kasamang pag-unawa. Hindi siya nagtanong pa ng maraming detalye tungkol sa kung anong nangyari sa akin, kung bakit ako nagkaganito. Siguro, nabasa niya sa mukha ko, sa itsura ko, na hindi pa ako handang magkwento. Halika, sabi niya, sabay hila ng mahina sa braso ko. May alam akong boarding house, doon ako nakatira. Maliit lang, pero pwede ka munang magpahinga doon. Kumain ka na ba? Umiling ulit ako. Ang tiyan ko, kumalam bigla nang marinig ko ang salitang tikain. Dinala ako ni Potpot sa isang eskinita, papasok sa isang lumang gusali na pinagpatong-patong na kwarto ang laman. Amoy kulob, amoy pinaghalong pagkain at kung ano-ano pa. Pero sa mga oras na yon, ang lugar na iyon ay parang palasyo na para sa akin. Umakyat kami sa makitid na hagdan hanggang sa ikatlong palapag. Pumasok kami sa isang maliit na kwarto, kasya lang ang isang papag, isang maliit na mesa, at isang kabinet na luma. Ito ang mundo ni Potpot. Pasensya ka na, medyo maliit, sabi niya, nahihiya pa. Pero pwede ka muna dyan sa papag. Ako na lang sa sahig. Pinaupo niya ako sa papag. May kinuha siyang biskwit at isang boteng tubig mula sa ilalim ng mesa. Ito muna, ha? Mamaya, bibili tayo ng kanin. Habang kumakain ako ng biskwit, na parang pinakamasarap na pagkaing natikman ko sa buong buhay ko, pinagmamasdan ko lang siya. Hindi siya nagbago. Siya pa rin yung Potpot na mabait, matulungin at hindi mapanghusga. Salamat, Potpot, sabi ko, nanginginig pa rin ang boses. Salamat talaga. Ngumiti siya. Ano ka ba? Wala yon. Magkaibigan tayo, di ba? Tumango ako at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa. Hindi pa ito pag-asa pero malapit na roon. Nang mga sumunod na araw, si Potpot ang naging anino ko. Hinatiran niya ako ng pagkain. Naghanap siya ng mga lumang damit mula sa mga ka-boardmates niya na pwede kong gamitin. At higit sa lahat, hindi niya ako pinilit na magkwento. Pero alam kong naghihintay lang siya. Isang gabi, habang kumakain kami ng pansit kanto na binili niya, tinanong niya ako. Amanda, anong plano mo? Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam, Potpot. Gusto kong magtrabaho, pero ano namang trabaho ang kukuha sa akin? Hanggang high school lang ang natapos ko. Marami dyan, sabi niya. Kailangan lang ng sipag at tiyaga. At konting kapal ng mukha. Napangiti siya. May alam akong trabaho. Baka gusto mo. Ano yon? Tanong ko, biglang nabuhayan ng loob. Waitress. Sa isang bar dito sa malapit. Kaibigan ko yung manager. Pwede kitang irekomenda. Bar. Waitress sa bar. Napalunok ako. Hindi ko alam ang gagawin sa ganoong lugar. Ang alam ko lang sa bar, maingay, magulo, maraming lasing. Pero ano pa bang pagpipilian ko? Hindi pwedeng habang buhay akong aasa kay Potpot. Kailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Sige, sabi ko, nag-aalangan pa rin. Susubukan ko. Kinabukasan, isinama ako ni Potpot sa bar. Maliit lang, medyo madilim kahit hapon pa lang, amoy alak at yosi. Kinausap ni Potpot ang manager, isang babaeng mukhang mataray pero mukhang mabait naman. Pumayag siyang subukan ako. Ang unang gabi ko sa trabaho, parang impyerno. Hindi ako sanay magbuhat ng tray na puno ng bote ng beer. Nanginginig ang kamay ko sa tuwing magbubuhos ako sa baso ng customer. May isang beses na natapunan ko pa ang isang lasing na lalaki. Minura niya ako, pero pinigilan siya ng ibang kasama niya. Gusto ko nang umiyak, gusto ko nang tumakbo. Pero nakita ko si Potpot sa isang sulok, naglilinis ng mesa, pasimpleng humingiti sa akin, parang sinasabing, kaya mo yan.
hindi naging madali. May mga customer na bastos, may mga nanghihipo, may mga nag-aalok ng kung ano-ano. Pero natuto akong umiwas, natuto akong maging matapang, kahit sa loob-loob ko, durog na durog pa rin ako. Ang mahalaga, may trabaho ako. May kinikita ako, kahit paano. Nakakakain ako. At may bubong akong nasisilungan. Isang gabi, pagkatapos ng shift, pagod na pagod ako. Umupo kami ni Potpot sa labas ng bar, sa gilid ng kalsada, umiinom ng tig-isang bote ng soft drinks. Potpot, sabi ko. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Tumingin siya sa akin, seryoso ang mukha. Hindi kita ililigtas, Amanda. Kasi hindi ko kaya. Pero hindi rin kita iiwan. Nandito lang ako. Ang mga salitang yon tumatak sa puso ko. Sa gitna ng kadilimang bumabalot sa buhay ko, sa gitna ng mundong puno ng panghusga at sakit, may isang tao na handang manatili sa tabi ko. Hindi para akuin ang mga problema ko, kundi para samahan akong harapin ang mga yon. Ang pag-asa, na dati parang isang malayong bituin, unti-unti nang nagiging abot kamay. Kahit pa ang daan patungo roon ay madilim at maputik. At least, hindi na ako nag-iisa. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ko kakayanin ang ganitong buhay? At ano pa kayang mga pagsubok ang darating? Lumipas ang ilang buwan. Nasanay na rin ako sa trabaho ko sa bar. Hindi pa rin madali, pero natutunan ko ng makisama, umiwas sa gulo at higit sa lahat, maging manhid. Ang mga bastos na tingin, ang mga salitang may pahiwatig, ang mga kamay na bigla na lang dumadapo, lahat yon, tinatanggap ko na lang bilang parte ng trabaho. Kailangan kong kumita. Kailangan kong mabuhay. Para sa sarili ko. Si Potpot, nandyan pa rin. Minsan, sabay kaming umuuwi sa boarding house, pagod pero may ngiti pa rin sa labi. Siya ang naging pamilya ko, ang kapatid na hindi ko kailanman nagkaroon. Sa kanya ko lang naikukwento ang mga takot ko, ang mga sakit na dinadala ko, kahit pa hindi lahat ng detalye. Nakikinig lang siya, hindi nang husga, hindi nagbibigay ng payo kung hindi ko hinihingi. Sapat na yung alam kong may nakakaintindi sa akin. Sa bar, maraming klase ng customer. May mga estudyanteng nagliliwaliw, may mga empleyadong nagre-relax pagkatapos ng trabaho, may mga dayuhang naghahanap ng aliw. At may isa, lagi kong napapansin. Isang lalaking medyo may edad na, siguro nasa mga 40 anyos. Lagi siyang nakaupo sa isang sulok na medyo madilim, malayo sa ingay at gulo. Malinis siyang manamit, plansado ang polo shirt, makintab ang sapatos. Iba siya sa karamihan ng customer namin. Ang pinakapansin-pansin sa kanya, hindi siya umiinom ng alak. Tubig lang. Minsan, kape. Tahimik lang siyang nakaupo, nagmamasid, o minsan, may binabasang libro. Hindi siya naninigarilyo. Hindi siya nakikipag-usap sa ibang babae sa bar, o kahit sa mga kasama niyang lalaki kung minsan. At higit sa lahat, hindi siya bastos. Kahit minsan, hindi niya ako tiningnan ng may mali siya. Nagsimula sa simpleng good evening, sir. Tubig lang po ulit, hanggang sa paminsan-minsan, nagtatanong na siya. Kumusta ang araw mo, Hija? Okay, pagod ka na ba? Mga simpleng tanong, pero para sa akin, malaking bagay na. Sa mundong puno ng ingay at kalaswaan, ang boses niya, ang mga tanong niya, parang isang patak ng ulan sa tigang na lupa. Ramon daw ang pangalan niya, narinig ko mula sa ibang waitress. Negosyante raw, pero hindi ko alam kung anong negosyo. Minsan, naiisip ko, bakit kaya siya laging nasa bar kung hindi naman siya umiinom o naghahanap ng babae? Anong ginagawa niya rito? Pero sino naman ako para magtanong? Isang gabi, medyo malakas ang tama ng isang grupo ng mga lalaki sa isang mesa. Maingay sila, nagtatawanan ng malakas, at medyo nagiging agresibo na. Ako ang naka-assign sa table nila. Sa bawat paglapit ko para kunin ang order o maglagay ng bagong bote ng beer, ramdam ko ang mga tingin nila, mula ulo hanggang paa. Naririnig ko ang mga bulungan nila, ang mga tawang may kahulugan. Pinipilit kong huwag pansinin, pero nanginginig na ang kamay ko. Miss, isa pang ang beer dito, sigaw ng isa, sabay kindat. Pero mas gusto ko, ikaw na lang ang inumin ko. Nagtawanan sila. Napayuko ako. Sage po, sir. Akmang aalis na ako nang bigla niyang hawakan ang braso ko. Mahigpit. Sandali lang, Miss Beautiful.
Huwag ka namang magmadali, sabi niya, ang hininga niya ay amoy alak. Samahan mo muna kami dito. Pasensya na po, sir. Trabaho ko lang po to, sabi ko, pilit na inaalis ang kamay niya. Trabaho? Pwede ka namang magtrabaho habang nakaupo dito sa tabi ko, di ba? Sabi pa ng isa, mas lalong nagtawanan ang grupo. Naramdaman kong namumuo na ang luha sa mga mata ko. Ayoko na. Pagod na ako. Gusto ko na lang maglaho. Nanginginig na ang buong katawan ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit at sa pakiramdam na wala akong magawa. Bigla, may isang boses na pumagitna. Kalmado pero may diin. Tama na yan, mga Ginoo. Hayaan niyo na siyang magtrabaho. Napalingon kaming lahat. Si Ramon. Nakatayo siya, hindi kalayuan sa amin. Nakatingin siya ng diretso sa mga lalaki, ang mga mata niya ay seryoso, walang bahid ng takot. Sino ka ba para makialam, sabi ng lalaking may hawak sa braso ko, halatang nainis. Isa lang akong customer na gustong uminom ng tahimik, sagot ni Ramon. At mukhang hindi niyo ginagalang ang lugar na to, pati na ang mga nagtatrabaho rito. Bayaran niyo na lang ang bill niyo at umalis na kayo kung gusto niyong mag-eskandalo. Nagkatinginan ang grupo ng mga lalaki. Siguro, nakita nila ang determinasyon sa mukha ni Ramon o baka napansin nilang may punto siya. Padabog na binitiwan ng lalaki ang braso ko. Tumayo sila, naghagis ng pera sa mesa, at umalis ng walang imik, pero may masamang tingin na iniwan sa amin. Nang makaalis sila, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Tumingin ako kay Ramon, hindi alam ang sasabihin. Lumapit siya sa akin. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Ang mga mata niyang dati parang malayong bituin, ngayon parang nakikita ang kaluluwa ko. Hindi ka dapat nandito, Hija, mahina niyang sabi, pero puno ng kahulugan. Ang lugar na to hindi para sa'yo. Hindi ako nakasagot. Tumango lang ako habang pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Pagkatapos ng shift ko, hinintay niya ako sa labas. Akala ko aalis na siya. Pero nandoon pa rin siya, nakasandal sa kotse niyang itim. Hatid na kita, sabi niya, hindi tanong kundi isang pahayag. Nag-alinlangan ako. Hindi ako sanay. Pero pagod na ako. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng tiwala. Isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Sumakay ako sa kotse niya. Tahimik lang kami sa biyahe. Pero ang katahimikang iyon hindi awkward. Parang komportable. Nang malapit na kami sa boarding house, nagsalita ako. Salamat po. Walang anuman, sagot niya. Mag-iingat ka. Bago ako bumaba, lumingon siya sa akin. Amanda, di ba? Tumango ako. Paano niya nalaman? Ramon, sabi niya, inilahad ang kamay. Nagulat ako, pero tinanggap ko ang kamay niya. Amanda po. Ang gabing yon, pag-uwi ko sa kwarto, pagkatapos kong maghilamos at magbihis, humarap ako sa maliit at basag na salamin. Tiningnan ko ang sarili ko. Ang mga mata kong pagod, ang balat kong medyo kumatam na sa puyat, ang mga pasa sa braso ko na dulot ng mahigpit na hawak kanina. Hindi ka dapat nandito, umalingaw sa isip ko ang sinabi ni Ramon. Tama siya. Hindi ako dapat nandito. Pero saan ako pupunta? May lugar pa ba para sa isang tulad ko? Ang isang simpleng gesture ng kabaitan, ang isang hindi inaasahang pagtatanggol, nagbigay sa akin ng kakaibang kilig. Hindi kilig na parang sa mga napapanood kong pelikula. Kundi kilig na dala ng pag-asang baka sakali, may mabuti pa ring tao sa mundo. At baka sakali, karapat-dapat din akong makaranas ng kabutihan. Ang lalaking hindi umiinom. Sino ka ba talaga, Ramon? At bakit parang bigla kang naging mahalaga? Simula nung gabing ipinagtanggol ako ni Ramon, naging mas madalas na ang pag-uusap namin. Hindi na lang simpleng good evening POT kumusta. Minsan, pagkatapos ng shift ko, o kapag hindi masyadong maraming customer, naupo siya sa table na malapit sa counter kung saan ako nakapwesto, at nagkukwentuhan kami. Tungkol sa mga simpleng bagay, sa paborito naming pagkain, sa mga lugar na napuntahan na niya, sa mga librong nabasa niya. Wala siyang tanong tungkol sa pamilya ko, sa nakaraan ko. At nagpapasalamat ako roon. Ayoko pang balikan ang mga alaala. Pero sa bawat ngiti niya, sa bawat mabait niyang salita, unti-unting nahulog ang loob ko.
Hindi ko alam kung pag-ibig na ba to, o baka gratitude lang, o baka naman desperasyon na makahanap ng kakapitan. Basta ang alam ko, sa tuwing kasama ko siya, panandalian kong nakakalimutan ang bigat ng mundo. Nakakaramdam ako ng kaba. Isang kaba na maihalong kilig at takot. Kilig dahil sa atensyon na ibinibigay niya. Takot dahil baka isa lang itong panaginip na gigisingan ko rin. Isang gabi, pagkatapos na naman ng isang nakakapagod na shift, hinintay niya ulit ako sa labas. Pero imbes na ihatid ako pa uwi, niyaya niya akong magkape muna sa isang maliit na coffee shop na bukas pa. Medyo nagulat ako pero pumayag din. Habang umiinom kami ng kape, bigla siyang nagsalita, seryoso ang mukha. Amanda, panimula niya. Alam kong hindi madali ang buhay mo rito. Nakikita ko. Napayuko ako. Ano ba ang dapat kong isagot? May gusto sana akong ialok sa'yo, pagpapatuloy niya. Pero ayokong isipin mong may iba akong intensyon. Tumingala ako, nagtataka. Ano po yun, Sir Ramon? Ramon na lang, umiti siya. Huwag mo na akong isir. Huminga siya ng malalim. May maliit akong bahay sa Bataan. Tahimik doon, malapit sa dagat. Walang ingay, walang gulo. Naisip ko, baka gusto mong sumama sa akin doon. Natigilan ako. Bataan? Sumama sa kanya? Anong ibig niyang sabihin? Hindi mo na kailangang magtrabaho sa bar, dagdag niya, nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Hindi mo na kailangang tiisin ang mga bastos na customer, ang puyat, ang pagod. Doon, pwede kang magsimula ulit. Kung gugustuhin mo. Hindi ako nakapagsalita agad. Ang alok niya, parang isang pangarap. Isang pagtakas. Pero kasabay niyon, may takot. Sino ba siya talaga? Ano ang gusto niya sa akin? Bakit niya to ginagawa? Bakit niyo po to ginagawa? Tanong ko, nanginginig ang boses. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo noon, Amanda, mahina niyang sagot. Isang taong naliligaw, naghahanap ng direksyon, gustong takasan ang nakaraan. At dahil gusto kong makita kang masaya. Deserve mo iyon. Ang mga salita niya, parang musika sa pandinig ko. Pero kasabay nito, may alarm bells na tumutunog sa isip ko. Masyadong maganda para maging totoo. Baka isa na namang bitad. Baka isa na namang Tiamiling at Tio Romy ang naghihintay sa akin. Hindi ko po alam, Ramon, sabi ko, umiiwas ng tingin. Masyadong biglaan. Naiintindihan ko, sabi niya. Hindi kita minamadali. Pag-isipan mo. Pero sana, bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo. At ako. Umuwi akong gulong-gulo ang isip. Kinuwento ko kay Potpot ang alok ni Ramon. Nakinig lang siya, hindi nagkomento. Alam kong nag-aalala rin siya para sa akin. Anong gagawin mo? Tanong niya. Hindi ko alam, Potpot. Natatakot ako. Normal lang yan, sabi niya. Pero minsan, kailangan nating sumugal, Amanda. Lalo na kung wala na tayong ibang pagpipilian. Ilang araw kong pinag-isipan ang alok ni Ramon. Gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, nagkikita kami. Hindi na niya inulit ang alok niya, pero alam kong naghihintay siya ng sagot ko. Ang bawat araw na lumilipas, mas lalo akong napapalapit sa kanya. Mas lalo akong naniniwala sa sinseridad niya. Hanggang sa isang gabi, pagod na pagod ako. May isang customer na naman na nagtangkang hipuan ako. Nasampal ko. Nagkagulo. Pinagalitan ako ng manager. Paglabas ko ng bar, umiiyak ako. Nandoon si Ramon, naghihintay. Nang makita niya akong umiiyak, lumapit siya, niyakap ako. Isang yakap na hindi ko naramdaman sa buong buhay ko. Isang yakap na nagsasabing, nandito lang ako. Ligtas ka sa akin. Sumama ka na sa akin, Amanda, bulong niya. Hindi mo na kailangan to. Sa mga bisig niya, sa init ng yakap niya, sa pagod at sakit na nararamdaman ko, bumigay ako. Tumango ako. Ramon. Sasama ako sa'yo. Kinabukasan, nagpaalam ako kay Potpot. Niyakap niya ako ng mahigpit. Mag-iingat ka doon, ha? Tawagan mo ako. Naman, sabi ko, naiiyak. Mamimiss kita. Mamimiss din kita, sagot niya. Umalis kami ni Ramon patungong Bataan. Habang nasa biyahe, tahimik lang ako. Pinagmamasdan ko ang mga tanawin sa labas ng bintana,
mga palayan, mga puno, mga bundok sa di kalayuan. Parang ibang mundo. Pagdating namin sa Bataan, sa isang maliit na baryo malapit sa dagat, namangha ako. Ang bahay ni Ramon, simple lang, gawa sa kahoy, pero malinis at maaliwalas. May maliit na hardin sa harap, puno ng mga bulaklak at halaman. At ang dagat, sobrang ganda. Ang asul na tubig, ang puting buhangin, ang tunog ng mga alon. Para akong nasa paraiso. Ganito pala ang tahimik, bulong ko sa sarili ko, habang nakatayo kami sa dalampasigan, pinapanood ang paglubog ng araw. Ngumiti si Ramon. Amanda. Ganito ang tahimik. Sa mga sumunod na araw, unti-unti akong nasanay sa bagong buhay ko. Tinuruan ako ni Ramon na magluto ng mga simpleng pagkain. Nagtanim kami ng mga gulay sa hardin. Naglalakad kami sa tabing dagat tuwing hapon. Para akong isang bagong tao. Ang Amanda na puno ng galit at sakit, unti-unting napapalitan ng Amanda na may ngiti sa labi. Pero sa gabi, kapag mag-isa na ako sa kwarto ko, may sarili akong kwarto, iginiit yon ni Ramon, bumabalik ang mga bangungot. Ang mukha ni tatay, ni nanay, ni Tio Romy, ni Chamiling. Nagigising akong sumisigaw, pawis na pawis. At si Ramon, laging nandoon. Papasok sa kwarto ko, uupo sa tabi ko, hahaplusin ang buhok ko hanggang sa kumalma ako. Hindi siya nagtatanong. Niyayakap niya lang ako. Isang araw, nagkasakit ako. Mataas ang lagnat ko, nanghihina ang buong katawan. Si Ramon ang nag-alaga sa akin. Nagluto siya ng lugaw. Pinunasan niya ako ng maligamam na tubig. Binantayan niya ako buong magdamag. Sa mga sandaling yon, naramdaman ko ang pag-aalaga na hindi ko kailanman naranasan. Nahuhulog na talaga ako sa kanya. Mahal ko na yata siya. Pero kasabay ng pagmamahal na iyon, may takot. Paano kung malaman niya ang lahat? Ang madilim kong nakaraan? Ang mga kasalanang hindi ko naman ginusto pero ipinataw sa akin ng mundo. Iiwan niya rin kaya ako, tulad ng lahat ng taong dumaan sa buhay ko. Ang Bataan, naging simbolo ng kapayapaan para sa akin. Pero ang kapayapaang iyon, pansamantala lang ba? Ang pag-ibig na nararamdaman ko para kay Ramon, sapat na ba para takasan ang mga multo ng nakaraan? O baka naman, sinusundan pa rin nila ako, naghihintay lang ng tamang pagkakataon para muling sirain ang lahat. Ang kaba sa dibdib ko, hindi na lang dahil sa kilig. Kundi dahil sa takot na baka ang lahat ng ito ay isa lang magandang panaginip na malapit ng matapos. Ang buhay ko sa Bataan, kasama si Ramon, ay parang isang mahabang panaginip na ayoko nang magising. Ang bawat umaga, sasalubungin ako ng sariwang hangin mula sa dagat at ng ngiti ni Ramon. Ang bawat hapon, magkakasama kaming magdidilig ng halaman o maglalakad sa dalampasigan, pagmamasdan ang paglubog ng araw na parang isang obra maestra. Ang mga gabi, kahit minsan ay binabagabag pa rin ako ng mga multo ng nakaraan, nariyan siya para pawiin ang takot ko sa pamamagitan ng isang yakap o isang mahinang kanta. Unti-unti natutunan kong magtiwala ulit. Unti-unti nararamdaman kong buo ako. Pero sabi nga nila, walang sikretong hindi nabubunyag. At walang nakaraang hindi bumabalik. Isang hapon, habang naghahanda ako ng merienda namin, natuto na akong magluto ng ilang simpleng putahe, at tuwang-tuwa si Ramon sa bawat luto ko, kahit minsan ay medyo sunog o maalat, may kumatok sa pinto. Nagulat ako. Bukod sa ilang kapitbahay na paminsan-minsan ay bumibisita, wala kaming inaasahang ibang bisita. Si Ramon naman ay nasa bayan pa, namimili ng ilang kailangan namin. Pagbukas ko ng pinto, isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa akin. Payat, medyo nangungulimlim ang mga mata, pero ang ngiti, kahit pilit, ay nandoon pa rin. Potpot, bulong ko, hindi makapaniwala. Anong ginagawa niya rito? Paano niya nalaman? Amanda, sabi niya, ang boses niya ay medyo pagod. Pasensya na kung bigla akong sumulpot. May importante lang akong kailangang ibigay sa'yo. Pinapasok ko siya. Pinaupo. Inalok ng maiinom. Pero umiling lang siya. May kinuha siya mula sa bulsa ng kanyang pantalon, isang lukot na sobrang puti. Ano to? Tanong ko, habang inaabot niya sa akin ang sulat. Galing kay Tiamiling mo, sabi ni Potpot, umiiwas ng tingin. Biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Tiamiling? Anong kailangan niya sa akin matapos ang lahat ng ginawa niya?
Ang sakit, ang galit, ang takot, lahat yon biglang bumalik, parang isang alon na humampas sa akin. Bakit na sa'yo to? Tanong ko, nanginginig ang kamay habang hawak ang sulat. Nagkasakit siya, Amanda, malungkot na sabi ni Potpot. Malubha na raw. Hinahanap ka niya. Gusto ka raw niyang makita bago. Hindi na niya itinuloy ang sasabihin, pero alam ko na ang ibig niyang sabihin. Natulala ako. Si Chamiling nag-aagaw buhay. Ang babaeng nagtaboy sa akin, nagparatang sa akin ng kung ano-ano, ngayon, hinahanap ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Awa. Galit pa rin? O baka wala na? Hindi ko alam kung dapat ba kitang puntahan, o kung dapat ko bang ibigay to sa'yo, pagpapatuloy ni Potpot. Pero naisip ko, karapatan mo pa ring malaman. At karapatan mo ring magdesisyon. Hindi na nagtagal si Potpot. Pagkatapos niyang iabot ang sulat, nagpaalam na rin siya agad. Marami pa raw siyang aasikasuhin sa Maynila. Bago siya umalis, niyakap niya ako. Kahit anong desisyon mo, Amanda, susuportahan kita. Naiwan akong mag-isa, hawak ang sulat. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Ilang minuto akong nakatitig lang doon, hindi alam kung bubuksan ko ba o itatapon na lang. Ang isang bahagi ng pagkatao ko, gustong malaman kung ano ang nilalaman. Pero ang isa pang bahagi, gustong kalimutan na lang ang lahat ng konektado sa nakaraan. Sakto namang dumating si Ramon. Nakita niya ang gulat at pagkalito sa mukha ko. Nakita niya ang sulat sa kamay ko. Anong problema, Amanda? Sino yung kausap mo kanina? Tanong niya, lumalapit sa akin. Hindi ako nakasagot agad. Paano ko ipapaliwanag? Paano ko sasabihin sa kanya ang tungkol kay Chamiling nang hindi nababanggit ang tungkol kay Tio Romy, ang tungkol sa masalimuot kong nakaraan? Habang nag-iisip ako ng sasabihin, napansin kong may tinitingnan si Ramon sa ibabaw ng maliit naming mesa, malapit sa kinaupuan ko kanina. Isang maliit na pitaka na naiwan ko roon. Isang pitaka na naglalaman ng mga peking ihi na ginamit ko noon para makakuha ng trabaho sa bar. Kasama na ang isang peking birth certificate na may ibang pangalan, ibang edad. Mga bagay na dapat sana ay matagal ko nang itinapon, pero hindi ko alam kung bakit itinago ko pa rin. Siguro, bilang paalala ng kung sino ako noon. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Ramon habang binubuklat niya ang mga laman ng pitaka. Ang mga mata niya, mula sa pagtataka ay napalitan ng hindi ko mabasa. Gulat. Disappointment. Galit. Amanda D. Sabi niya, ang boses niya ay iba na. Hindi na yung Ramon na malambing at mapag-unawa. Ano to? Sino si Maria Santos? Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nahuli na niya. Ang sikretong matagal kong itinago, ang kasinungalingang binuo ko para protektahan ang sarili ko, ngayon lantad na. Ramon, ako yan. Nautal kong sabi. Pipero T. Pero ano, Amanda, tanong niya, ang boses niya ay tumataas na. Lahat ba ng sinabi mo sa akin, kasinungalingan lang? Ang buong pagkatao mo, peke. Hindi, Ramon. Hindi lahat, sigaw ko, nararamdaman ko na ang pangingilid ng luha. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Totoo ang lahat ng pinagsamahan natin dito sa Bataan. Pero sino ka ba talaga, giit niya, ang mga mata niya ay puno ng sakit at pagkadismaya. Sino si Amanda na minahal ko? O baka naman wala talagang Amanda? Baka isa ka lang sa mga manloloko na dumaan sa buhay ko. Ang mga salita niya, parang mga kutsilyong tumutusok sa puso ko. Manloloko. Ganoon ba ang tingin niya sa akin? Hindi mo ako maiintindihan, sigaw ko, hindi ko na napigilan ang mga luha. Ang sakit. Ang sakit na makita ang disappointment sa mga mata ng taong minamahal mo. Ang sakit na maramdamang wala siyang tiwala sa'yo. Paano kita maiintindihan kung ayaw mong magpakatotoo sa akin? Sagot niya, bakas pa rin ang sakit sa boses. Ang bahay na dati paraiso, biglang naging impyerno. Ang katahimikan, napalitan ng sigawan at sakit. Ang tiwala, nagkalamat. Nakatayo ako sa gitna ng sala, hawak ang sulat mula sa nakaraan, habang ang kasalukuyan kong pinapangarap ay unti-unting gumuho sa harap ko. Ang nakaraan na hindi ako tinatantanan. Ang kasalukuyan na parang gusto na akong iwan. Saan ako lulugar? Ano ang pipiliin ko? Ang harapin ang multo ng nakaraan,
o ang subukang ayusin ang kasalukuyang nasisira na? Hindi mo ako maiintindihan. Paulit-ulit kong sinabi, hindi lang kay Ramon, kundi pati na rin sa sarili ko. Dahil ang totoo, kahit ako, hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Ang bataan na dati simbolo ng pag-asa, ngayon parang naging kulungan na naman. At ako, bilanggo na naman ng sarili kong mga kasinungalingan at ng masakit na katotohanan. Pagkatapos ng mainit naming pagtatalo ni Ramon, ilang araw kaming hindi nag-imikan. Ang dating masayang bahay na balot na nakabibinging katahimikan. Ang bawat isa sa amin, parang may sariling mundo, nagmumukmok sa kanya-kanyang sulok. Siya, abala sa kung ano-anong gawain sa labas. Ako naman, naiiwan sa loob ng bahay, yakap ang mga tuhod, pinakikinggan ang bawat tibok ng pusong nasasaktan. Ang sulat ni Chamiling, nakatago lang sa ilalim ng unan ko, hindi ko pa rin binubuksan. Natatakot ako sa kung ano ang mababasa ko, pero mas natatakot ako sa kung ano ang mangyayari sa amin ni Ramon. Isang umaga, hindi ko na natiis. Kailangan kong gumawa ng desisyon. Hindi pwedeng habang buhay akong magtatago sa anino ng takot at kasinungalingan. Kailangan kong harapin ang nakaraan para magkaroon ng saysay ang kasalukuyan ko at para magkaroon ng pag-asa ang hinaharap ko. Nilapitan ko si Ramon habang nagkakape siya sa veranda, nakatanaw sa dagat. Ang mga mata niya, malungkot. Ang mukha niya, pagod. Ramon, panimula ko, nanginginig ang boses. Kailangan nating mag-usap. Tumingin siya sa akin, walang emosyon. Tungkol saan, Amanda? O Maria? O kung sino ka man talaga? Ang sakit ng mga salita niya, pero tinanggap ko. Kasalanan ko rin naman. Huminga ako ng malalim. Tungkol sa lahat, Ramon. Oras na para malaman mo ang buong katotohanan. At doon, sa harap ng maalat na hangin ng bataan, ikinuwento ko ang lahat. Ang kabataan ko na puno ng pagpapabaya at sakit. Ang pagtakas ko mula sa bahay. Ang nangyari sa akin sa Pampanga, bawat detalye, kahit gaano kasakit, kahit gaano nakakahiya, sinabi ko. Umiiyak ako habang nagsasalita, pero hindi ako tumigil. Nakikinig lang si Ramon, hindi kumikibo, hindi gumagalaw. Ang mga mata niya, nakatutok lang sa akin, pero hindi ko mabasa kung ano ang iniisip niya. Nang matapos ako, katahimikan ang namayani sa amin. Ang tanging maririnig lang ay ang mga hikbi ko at ang lagaslas ng alon. Patawarin mo ako, Ramon, sabi ko, halos pabulong na. Patawarin mo ako sa lahat ng kasinungalingan ko. Natakot lang ako. Natakot akong iwan mo rin ako. Tumayo si Ramon. Akala ko, aalis na siya. Akala ko, ito na ang katapusan. Pero lumapit siya sa akin. Umupo sa tabi ko. Hinawakan niya ang mga kamay kong nanginginig. Amanda, sabi niya, ang boses niya ay malambing na ulit, pero may bahid pa rin ang sakit. Salamat sa pagsasabi mo ng totoo. Masakit. Pero mas masakit kung habang buhay mo itong itatago sa akin. Napapatawad mo ba ako? Tanong ko, puno ng pag-asa. Umiti siya, isang ngiting malungkot pero totoo. Hindi madali, Amanda. Pero susubukan natin. Dahil mahal kita. At naniniwala akong lahat tayo, deserving ng second chance. Ang mga salita niyang yon, parang gamot na humilom sa lahat ng sugat sa puso ko. Niyakap ko siya ng mahigpit, umiiyak pa rin, pero ngayon, luha na ng pasasalamat at pag-asa. Kinabukasan, nagdesisyon akong puntahan si Tia Miling. Kailangan ko siyang harapin, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Para tuluyan ko nang maisara ang kabanatang iyon ng buhay ko. Sinamahan ako ni Ramon. Pagdating namin sa ospital sa Pampanga kung saan naka-confine si Chamiling, sinalubong kami ng isang babaeng umiiyak, anak niya pala. Sinabi niyang huli na kami. Kagabi pa lang daw pumanaw si Chamiling. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Lungkot? Ginhawa? Wala. Para akong manhid. Hindi ko na siya nakausap. Hindi ko na narinig kung ano man ang gusto niyang sabihin. Hindi ko na nasabi sa kanya na pinapatawad ko na siya. Sa libing ni Chamiling, nag-alay ako ng isang pumpo ng puting bulaklak. Habang nakatayo ako sa harap ng puntod niya, bumulong ako, patawad, tiya. Patawad sa lahat. At pinapatawad na rin kita. Sa sandaling iyon, naramdaman kong gumaan ang dibdib ko. Ang bigat na matagal kong dinala, unti-unti nang nawawala. Pagbalik namin sa Bataan,
ibang Amanda na ang kasama ni Ramon. Isang Amanda na mas matatag, mas matapang, at higit sa lahat, totoo na sa sarili niya. Isang araw, habang naglalakad kami sa tabing dagat, may inabot si Ramon sa akin na isang maliit na kahon. Pagbukas ko, isang simpleng singsing ang laman. Amanda, sabi niya, lumuhod sa harap ko. Will you marry me? Tumulo na naman ang luha ko, pero ngayon, luha na ng kaligayahan. Ramon. Yes. Ang kasal namin, simple lang. Ginanap sa maliit na simbahan sa bayan, kasama ang ilang malalapit na kaibigan ni Ramon, at si Potpot, na lumuwas pa mula Maynila para masaksihan ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Pagkatapos ng kasal, dinala ako ni Ramon sa munisipyo. May inaayos siyang mga papeles. Nagulat ako nang ipakita niya sa akin ang isang dokumento. Isang marriage certificate. At sa ilalim ng pangalan ko, nakasulat, Amanda Ramos. Pinalitan ko na ang apelyido mo, sabi niya, nakangiti. Para opisyal ng Ramos ka na. At para ang Bataan, hindi na lang lugar ng pagtatago, kundi lugar na ng bagong simula mo. Isang bataang may pangalang bago. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang lalaking hindi lang nagligtas sa akin mula sa madilim na nakaraan, kundi nagbigay din sa akin ng bagong pagkatao, ng bagong pamilya, at ng bagong pag-asa. Ang buhay namin sa Bataan naging mas makulay. Nagtayo kami ng isang maliit na karinderya malapit sa beach na ako mismo ang namamahala. Si Ramon naman, itinuloy ang kanyang negosyo, pero mas marami na siyang oras para sa akin. Minsan, kapag nakaupo kami sa veranda, pinagmamasdan ang paglubog ng araw, naiisip ko pa rin ang lahat ng pinagdaanan ko. Ang sakit, ang hirap, ang mga luha. Pero hindi na ako nakakaramdam ng galit o pait. Dahil ang lahat ng yon ang humubog sa kung sino ako ngayon. Isang babaeng minsan nang itinuring na pabigat, pero ngayon, isang asawa, isang negosyante, isang babaeng may sariling halaga at dignidad. Sa harap ng aming maliit na bahay sa Bataan, nagtanim kami ni Ramon ng isang puno. Simbolo raw ng aming pagmamahalan at ng bagong buhay na aming sinimulan. Habang dinidiligan namin ito araw-araw, nakikita naming unti-unti itong lumalaki, lumalago, nagkakaroon ng mga sanga at dahon. Tulad ng pag-ibig namin. Tulad ng buhay ko. Hindi na ako si Amanda na istorbo. Hindi na ako si Amanda na pabigat. Ako na si Amanda Ramos. At ang Bataan, hindi na lang isang lugar ng paghilom. Ito na ang tahanan ko. Ang tahanan kung saan ko natagpuan ang pagmamahal, ang kapatawaran, at ang tunay na kahulugan ng pagiging ako. Ang Bataang may pangalang bago. Ang buhay kong may pag-asang bago. Minamahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, isang taos-pusong pasasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso sa inyong pagsubaybay sa kwento ni Amanda. Mula sa unang kabanata hanggang sa huling pahina, ang inyong pagtangkilik ang nagsilbing inspirasyon at lakas upang mabigyang buhay ang kanyang paglalakbay. Maraming salamat po. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay din para sa akin. Habang hinahabi ko ang bawat salita, bawat eksena, at bawat damdamin ni Amanda, para na rin akong naging bahagi ng kanyang mundo. Naramdaman ko ang kanyang sakit, ang kanyang galit, ang kanyang takot, at higit sa lahat, ang kanyang hindi matatawarang pag-asa at pagnanais na maghilom. May mga pagkakataong napapaluha ako, napapangiti at napapaisip ng malalim. Isang paalala na sa kabila ng kadiliman, laging mailiwanag na naghihintay. Ang kwento ni Amanda ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng dumanas ng maraming pagsubok. Ito ay kwento ng katatagan, ng pagpapatawad, sa iba at lalo na sa sarili, at ng walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig na nagbibigay daan sa ating muling bumangon. Nais kong iparating na kahit gaano pa kabigat ang ating pinagdadaanan, kahit gaano pa karaming beses tayong nadapa o nasaktan, laging may pagkakataon para sa isang bagong simula. Na ang ating nakaraan, gaano man kapait, ay hindi dapat maging hadlang sa ating kinabukasan. At ang tunay na paghilom ay nagsisimula sa pagtanggap at pagpapatawad sa ating sarili. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may naiwan itong munting aral o inspirasyon sa inyong mga puso. Naway magsilbi itong paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban, at na ang bawat isa sa atin ay may karapatang magmahal, mahalin at lumigaya. Kung ang kwento ni Amanda ay nakaantig sa inyong damdamin, o kung may mga bahagi ritong sumalamin sa inyong sariling karanasan,
Inaanyayahan ko kayong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, o sa kung sino mang sa tingin ninyo ay nangangailangan ng kaunting pag-asa. At kung mayroon kayong mga saloobin, komento, o kahit anong pagninilay-nilay tungkol sa kwento, huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga mensahe. Ang inyong mga tinig ay mahalaga. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa mga pahina ng panibagong kwento.